Start na po tayo. Bali, 4:38. Hanggang ano lang tayo, 5 o'clock. Bago tayo simula, pray muna tayo. Lord, maraming salamat po sa aming pag-ito. Thank you po Lord sa aming ganda po ng panahon. Pagila rin po sa pag-iingat na po sa bawat isa. Salamat po sa mga po sa aming buhay. Pagila rin po sa pag-aaral po. Pagila po namin work. Galing po ako sa Sunday School po nito. Buksan niyo po ang aming puso at isip sa aming po matatanggap ng mensahe. Lahat po namin po Lord, ay inangan po namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Oo, kanihan na. Kala ko Martes eh. Hapgas pa lang. Serving the Marines. Hindi tayo pwedeng walang coding ko eh. Mangyari na. So, preserving the harvest. Mag-start tayo ng panibagong lessons or panibagong chapter. Napakaganda na itong chapter na ito. Hinati namin sa dalawa. So ako yung magsisimula, siyempre si Jess na lang patapos. So this will cover discipling. Yun yung harvest natin. I-address natin yung proper care. After natin sila i-plant sa simbahan. Siyempre, hindi naman natatapos ang ating responsibilidad sa discipling sa pag-sign up lamang or sa pagpapunta lamang ng tao sa church. Dito, diniscuss natin kung anong tamang care, lalo sa mga first aid, proper care. So, dito i-discuss natin mga tamang pag-aalaga para hindi malihis ng landas yung ating mga kasama, ating mga disciples. Very relatable to. So just for me, kasi ako yung nasa other side eh. Ako yung disciple. Tulad namin yung aking kasal. Yan. Si CJ, andun kami sa kabilang banda. Ito yung, pag na-discuss natin ito, malalaman natin na ano ba yung tamang pagsunod. Exactly. On a different perspective. Pero i-discuss natin po. Mag-share lang kami ng, siyempre, pag nag-share ako ng experience, since wala pa ako na-disciple, sa kabila ako. So, next. So, diba? Nakita niyo? Nakita niyo? Siyempre, mag-start tayo sa verse natin. 1 Corinthians chapter 3, verses 6 to 9. I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So neither you plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his labor. For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. So let's make a step back. So bago tong verse na to, paano nangyayari? Paano nasulat to ni Paul? Sa pagkakataon na to, nagtatalo yung mga taga-Corinth. Kung sino mas better na apostle. Was it Paul or Apollos? Ano sinabi ni Paul? It's not kung sino pinagbibigay ng salita. Kung kanino galing. Ayan, nakikita nyo. Kung bakit kayo nagtatalo, kung sino yung mas magaling, kung sa dalawang nagtuturo. Kung yung sa pinanggagalingan naman, doon tayo mag-focus. Kasi, I planted the seed, Apollos watered it. So may kanya na sila.
ginawa or responsibility. Pero ultimately, yung nangyari, God has been making it grow. No? So, doon tayo focus kay Lord. No? Hindi doon sa, parang mas magaling ito magturo. Ito na naman, nag-resonate sa akin. Nakaka-relate kasi ako, mas practical kasi yung mga turo nito. No? Mamaya, i-discuss natin, kasi siyempre may mga experience din ako dyan. So, sa mga pinapanood ko, and then nandiyan si Eunice to guide me. Yung spot, masarap ang pagkalian na. Next. Dito, basahin natin. Invest a lot of time and effort to pray, sow, and nurture the seeds of the word in their hearts. It will be a blessed day when the harvest arrives. Yung sa mga disciple natin, it's better na we allot time, we allot effort. Tulad namin na bago pa sa ministry, bago pa sa simbahan, na hindi kami pwede na walang gabay. Hindi kami pwede na na-draft lang kami, pero hindi kami pinapractice. Pagka pumirma lang kami, pagdating namin doon, hindi namin alam ang gagawin namin. Anong mangyayari? May freestyle kami ngayon. Diba? May freestyle kami na, since marami ngayong materials available online, and maraming tao, pwede ka makausap. Pero, kung wala nang gabay, yung mismong tao ng disciple sa'yo, medyo magiging magulo. And, ang masama doon, baka magtalo pa kayo. Kasi may iba siyang turo na nalaman sa ibang tao. Sabi ni ganito, ito daw tapos may reference pa yan, double reference pa. Anong laban natin? It's much better na yung gabay natin is puro. No? Hindi naman ito lagi na babatasin mo na, uy, alas 6 na. Basa ka ng Bible. Hindi naman dito, no? Kailangan, motherly approach. Kaya may tender loving care yung pag-aalaga natin sa mga disciple natin. No? Kaya nga dito ang sabi, invest a lot of time and effort to pray, sow, and nurture the seeds. Yung pray, sow, and nurture the seeds, it doesn't happen overnight. No? Kaya, ay sinasabi ko, once na madala nyo, pinadisciple nyo sa church, napapunta nyo sa church, yes, siyempre, achievement yun. Pero that's only the start. The real process begins once you allot your time and effort doon sa mga disciple mo. And para sa atin, yung mga disciple, is for us to have an open mind and heart, to accept and be critical. Kailangan critical tayo sa mga tinuturo. Hindi lang natin gamitan ng, uy, ito, galing magsalita. Para sa'yo, tama na. You have to study. That's why meron tayong Biblia. Lagi natin ibabangga sa Bible. Not just the Bible reference. So doon naman sa napanood nyo, but the whole chapter itself. Mga katulad nito, sa binasa natin kanina, akala natin pinag-aaway namin dalawa. Pero hindi natin alam the story behind that. Next. Ayan. How are we to preserve the harvest? May kwento lang ako. Sabi ni Eunice, may devotional ko. We lost a friend. Siguro nung RTO ko na rin mo. We lost a friend 2 weeks ago. Si Mox. Kung narinig mo yung pangalan. So, katrabaho namin siya ni Eunice. Very, very young. 37. Nung una, nang nalaman namin ni Eunice, talagang umiyak kami sa dahil. Yung masakit sa ulo talagang umiyak. Kasi ako nakasama ko sa bahay, o araw-araw kasama, ulitan. And then after nun, only a few minutes, naging okay na agad ako. Kasi, dun sa post na
na patay na siya kasi nasa Zamboanga eh. Was his testimony. His testimony on how he got into that church. Na kinikwento niya na ang kulit daw ng mga taga-church na yun. Kasi yung bunso nila kapatid is active dun sa church. Araw-araw, daw siyang kinukulit. Eh, yung kaibigan namin na yun, he was living in sin, sobra. Ayun, syempre, kasama naman ako dun sa bahay, nakikita ko. And umuwi sa Zamboanga, syempre alam naman ng pamilya, alam ng mga taga-church na gano'n ang buhay na. Chinaga siya. Inaraw-araw siya. Inaraw-araw siya napuntahan, nungkulit siya. Eh sa amin, no, katulad nung sa amin sa Bulacan, may dumadating na Jehovah's Witness. Kundi sarado ang pito, nagiging pipi ka bigla. Minsan kasi makakabutan ka sa baba, yung hindi ka nakapag-prepare, nandiyan na pala sa labas. Nagiging pipi ka na lang. Kasi nag-sign language. Wala, no? Paano wala kung may nag-sign language sa kanila? Nagkaya sila dito. Sometimes kasi nagiging comedy. Pero, ang galing ni Lord kasi na-penetrate pa rin siya. And sabi ko nga dun sa post ko na God is so good na inayos na muna yung tahanan mo bago ka niya pauwi. Yun yung nandun sa post ko yung share ko na nung nawala siya. Sobrang galing lang ng timing. Hindi naman sa siyempre namatay. Pero ang ganda lang ng timing na pasok niya sa church, tapos naging nakilala niya si Lord. Nasave siya. After all the sins, is sagad po talaga. After all the sins, na at the end of his life, tanggap na si Lord. And that's the power of discipling. Hindi natin alam yung mga nababago tayong buhay. And ang mahirap lang sa amin kasi is, lalo sa aming mga bago, paano tayo nag-disciple? Eh, bago pa nga lang tayo sa pananampalataya natin. Minsan, parang bata, kung ano yung nakikita nila, yun ang ginagaya nila. Kung ipakita natin, paano tayo mag-buhay as Christian? Siyempre, sobrang dumi na. Ang dumi kasi natin. Pag nakikita nila kung paano mo inaayos yung buhay mo. Minsan, maano sila dito. Na-intriga sila. Na-curious sila. May mga things ako, nandiyan na naman. Kasi naghanap ka ng apartment. Pagdating, kaya ka-YouTube ako, papatugtog ako. Tapos, puro education, worship. Ayos yan na. Kasi akala nila, puro Jesus sa life, ganun pinapagod ko sa church. Yun lang, may mga praise the Lord niya. Pero nilala yung mga maray. Paano? Paano yung ano nyo? Naging curious siya bigla. Paano yung iniwalaan nyo? So, explain ko lang sa kanya. Tapos, nag-change yung topic namin. Ang akin doon is, naging curious. Na-intrigue na siya. Parang si Marnie parang maayos na. Hindi na masyado na bumura, pero kagabi. Hindi na kasi. Hindi na masyado na bumura. Masyadong wala ng bisyo. Yun talaga, feeling ko yung number one na nabago sa akin. Akala ko dati hindi ko talaga matitigil ang Diyos. Kasi karito po talaga. Alam ko talaga, feeling ko talaga hindi siya matitigil. Natatawa pa ako sa iba na babalik-balik. Mga natatry yung minto. Ako yung babalik-balik. Medyo
January 1 na naman. January 2, January 3, balik na naman. Yung mga ganun. So, going back. How are we to preserve the harvest? No? Paano ba natin mapapag-stay? No? Yung mga tao na napapunta natin sa Lord. Okay? First is the accountability. Ito. No? Tanong muna ako. What is the Great Commission? Isa na lang po, and someone answer. That's, para sa inyo po yung tanong. That's the Great Commission. Yan po yung ni Jesus sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Yung mayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa at turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos ko sa inyo. At may pangako siya at sabi niya, Lo, I am with you until the end of the age. So hanggang mamatay tayo, dala-dala natin yung kailangan natin mag-witness, kailangan natin i-share. Kasi yun yung utos ni Jesus, no? Commandment din po yan ni Jesus. So, hanggang nabubuhay tayo, hindi dapat nahihinto yung pag-testimony, yung lahat na natutunan natin kay Jesus, hindi yun kailangan mawala sa bibig natin. Naalala ko si Nanay Sol, no? Kahit sa katandaan niya, talagang puro salvation yung kanyang bukang bibig. So, ganun din po ang ating accountability sa Panginoon para mapulfil yung will ni Lord sa buhay natin. Amen. Thank you. Next. So, ito po yun. Sabi ni Jenny. Matthew chapter 28, verses 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded in you. And surely I am with you, Patamis. I am with you always, to the very end of the age. No? Dinesign yung Great Commission, not just for the people to know Jesus, but for them to follow. It's different. Follower is different from being a fan. Tandaan yan. If you're a fan, tulad namin, nagbasa ka lalo, no? Lalo kung nagbasa ka sa New Testament, you're leaning towards being a fan, no? Kasi galing. Pero, ang tandaan natin, once nakuha na yung loob mo, you transform yourself to being a follower. And how do you do that? No? Nakalagay, follower is to follow paano sinasabi ni Jesus Christ. Ano sinabi sa nabasa mo. Huwag na tayong magalingan. No? Practicein din natin. Ang sabi dito is, follower is not a fan. And you must help them become a committed follower of Christ. No? Next. Yan. First, syempre ang step dyan is through baptizing. No? And through baptizing, which means we have to assess the new believer in being planted. So this is the first step, no? In being planted in a local church. No? And then next, there's teaching them to obey everything. No? Which means we have to help the person to grow continually until he or she becomes a responsible follower of Jesus Christ. And therefore, we are truly obeying the commission. Or really, truly obey the Great Commission. Okay, next. Ito na.
Apostle Paul clearly understood his accountability. He continued to know Christ through his ministry until they become the following. No? First is a strong or being strong disciple. Balik tayo sa Acts 14:22. Basahin ko na lang po. They preached the good news, this 21, in that city and won a large number of disciples. Then they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the disciples and encouraging them to remain true to the faith. We must go through many hardships. Ulit. We must go through many hardships to enter the kingdom. They said. Yun yung paghahanda natin. Yung mga hardships na pagdadaanan ng mga new believer. No? Ayun, no? You need to help them become stable. No? In the midst of trials and tribulations. Kasi meron mga dyan. Siyempre, yung mga kaibigan na disciple natin, may mga kaibigan din yan. Yung mga kaibigan yan, mga asal. Bait mga bait naman nag-church. Diba? Yun doon pa lang, minsan, yung hiya ng tao, diba? Minsan may hiya, minsan naiinis pa. Nasa kasi yung mga kaibigan ko. Ang demonyo kasi mga kaibigan ko. Diba? Next is to be faithful to the faith. Kailangan i-strengthen natin yung faith ng kasama natin. No? Lalo sa mga yan, tulad sa amin, mga mag-asawa, mga bagong mag-asawa lalo. Dito, is to guide them in learning some important doctrines so they overcome their doubts and confusion about Christ. Help them become grounded in their beliefs so that they won't be led astray by other false teachers. Sobrang importante nito, no? Na mahon natin yung mga tao bago pa lang ako naniniwala. Kasi definitely, hindi yan walk in the park. No? Yung way natin or yung path natin as Christians, again, it's not a walk in the park. Sobrang dami yan. Maraming trials, mako-confuse pa yan. Tama ba yung parang hindi yata tama yung turo. Parang sabi sa nabasa ko, sabi sa napanood ko. So meron ako pinapanood natin. Di ko na sabihin siyempre pangalan. Medyo gusto ko yung way of preaching niya. Kasi strong and practical. Parang ako, pagka nagtuturo sa kumpanya. So parang nakikita ko yung sarili ko sa tao. And nung nakita niyo yun is na yung pinapanood ko, sabi, huwag ka muna dyan, huwag muna yung panoorin mo. Ito ka muna kay pastor. Ito muna. Kasi baka ang mangyayari kasi is yung the way na magturo siya, yun yung makuha ko. And yung ibang tao, hindi nila ma-appreciate yung ganong approach. So, ang ginawa niya yun is, binago niya. Dito ka muna manood, ito muna yung panoorin. And doon ko na, siyempre nung una, wala naman ito pinapanood ko eh, galing-galing na eh. Ano nasa isip ko lang, hindi mo sinabi. Sa isip ko lang. Sumisigaw pa ako sa isip ko. Nasa isip ko, na bakit, iparehas lang naman eh. Para sa akin, basta hindi pare yung pinapanood ko, goods na ako. Ganun yung parang mindset ko nun. At least hindi pare yung pinapanood ko. Tapos, bilang ganun na nga yung nasa isip ko, hindi ko pa siya masyadong naiintindihan. Paminsan-minsan, pumipitik pa rin ako. Kasi tulog siya sa gabi, may trabaho ako sa gabi. Manonood ako ng ngayon, isa Ay, magaling. Tapos tumagal-tagal na, parang na-impersonate ko na. Paano ko magsalita? Tapos, ay, hindi na. Hindi naman. Okay na. Dito na tayo sa check yung YouTube history natin. Okay.
maayos na po. Yun yung ginawa ni Eunice, kumbaga tinuwid niya yung landas. Kasi parang pag nakikita natin, yung kasama natin sa buhay, ay medyo lumilihis, ituwid po natin. And hindi yun pagkukontrol sa kanila. Make sure that your approach is coming from a position of love. No? Hindi lang, naiinis ka pa? O ganun. No? Yung naiinis ka pa kasi dapat, hindi, alam mo kasi na hindi dapat yun yung ginagawa. Pero dahil hindi ginagawa, naiinis ka. Sa tingin nyo, anong nararamdaman ng kabila? Naiinis din. Siyempre nare-reciprocate yan. Yung love ka nare-reciprocate, yung hindi pa kaya. No? Ay, yung approach natin ngayon, minsan nais-ayusin natin. No? Ayusin natin, no? And make sure that again, it's coming from a position of love. Kasi ang ganda ng topic, gusto. Amen? Next. Meron pang isa po. No? It's perfect in Christ. So, yung Colossians chapter 1, verses 28 to 29 is we proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone perfect in Christ. No? This is not you being perfect, no? It's what? Perfect in Christ. And to this end, I labor, struggling with all His energy which so powerfully works in me. No? Having the maturity necessary to be grounded and productive believer. No? That's gonna be one of our challenge if you're a new believer, is to have maturity. Kasi bago ko pa nga alam, paano ko magkakaroon ng maturity? No? You gain. Always gain. Laging pa hamig muna. Hamig muna tayo. Kung di ka confident, no? Kung di ka confident mag-share, kung di ka pa confident na kumausap ng ibang tao, no? Lalo na yung mga tao na alam kung sino ka dati. Yun yung pinaka-challenge lalo sa akin, lalo nung uwi na naman ako. And for me, again, hindi nyo makikita sa akin, o hindi nyo maririnig sa akin. Ang bentahe ko lang is kung ano nakikita nyo. No? Kung nakikita nyo na tuminutin muna, o baka nga okay na napunta siya dun sa church na yun. No? Hindi lang physically yung bahay. Mukha nga okay. No? Bakit kaya siya naging okay dun? No? Is to lead, for you to lead by example. Okay. Kung hindi tayo ganun kagaling magsalita, if you cannot defend your arguments, and if you try na makipag-argue, lalo yung lalayo. No? Kaya ang pinakamabuting way for us, new believers, is for us to show na ganito na kasi yung buhay na negats na tayo dyan. And sila, pag once na-curious sila sa buhay mo, papansin mo ako sa akin na nila. Sila pa yung lalaki. And yun po, next. No? To end this with a quote from Billy Graham. Decision is 5%. Following up the decision is the 95%. Yun yung kaya nag-focus tayo sa follow-up. No? Hindi naman porque napa-oo mo na, save na agad. Di ba? Ando na tayo sa pagtanggap kay Jesus Christ. Pero paano ba tinatanggap si Jesus Christ? Is it just you saying yes? Is it just you saying yes? What else, Justin? Is it just you saying yes? Yung sanctification pa, kailangan mo i-disciple yung tao. Marami pa. No? That's why it's only 5%. Sobrang haba pa ang lalakbayin natin. No? Lalakbayin pa natin yung 95% towards dun sa pagiging perfect in Christ. Amen? So next, ayan. Gusto mo to. What are your best practices in discipling?
Share mo naman. Kasi kayo po yung, maraming experience din. So, I wanna learn from you. So, kaya mga konti lang po. Yung isa pong natutunan ko as I grow older sa Christian faith ko, yung pag-disciple mo kasi is not just spiritual. It's mostly yung, kasi tayo Christians, kasi isip natin spiritual lang yung life niya. Pag tumagal siya kay Christ, okay na, babasa ko siya ng Bible, pag bumibisita ko, okay na. Pero na-realize ko as from my friends, as kayo sa mga ministry ni Sager, I realized that it's more about kung paano mo ma-integrate yung buhay nila kay Kristo. Kasi hindi sila sanay ng may Kristo sila sa buhay. Alam lang nila na ligtas sila kasi tinanggap nila si Jesus Christ. Pero hindi nila alam, anong gagawin ko dun sa kaligtasan na kapatid? And I realized it, na hindi pala lahat ng panahon na magkikita kayo, puro Bible yung bubuksan nyo. Kasi sometimes, magugulat ka, pagdating mo sa bahay nila, ang sasabihin nila sa'yo, yung problema nila. Tapos pag magsasabi ka sa kanila na, kasi sinabi sa ganito ba yun, huwag na magtitigal yan. Medyo lalayo yan. Ang isipin nila, ano yung problema ko? So na-realize ko that, totoo yung sinabi nga ni Kuya, it's not just your life, pero how do you care about their life? Kasi baka mamaya puro Bible lang yung binubuksan ko sa kanila. Which is, ayun yung, minsan kasi talaga, hindi mo, kailangan mo buksan yung Bible mo kasi spiritual life na yung i-grow mo sa kanila. Pero, how do you integrate that in sa personal life nila? Yung naging example ko po na pwede kong kaibigan is, siya yung nasa isip ko ngayon. Is one of my friends. And pag bubuksan ko kasi yung Bible, ang reply niya, alam ko eh. Alam ko naman, kasi nagbabasa rin siya ng Bible. Nabasa na nga niya yung Bible 3 times. Gulat ako eh. Challenge siya ako last year. Kurt, basahin natin yung Bible. Binasa niya yung Bible 3 times. So, shock. Nabasa mo yung Bible 3 times. Oo, pero ganito, ganyan. And when you see his life, may mga parts na nag-question pa rin. So, ikaw, as a believer, how do you integrate that word of God? And I realized it, na from simple conversations namin, ano ba yung dapat na gagawin niya sa buhay niya? Kailangan ba niya gawin ito? Ano ba yung alam niya? Doon mo siya makita na, ito na yung way to disciple. And once na na-integrate mo, mas madadalagan ka na lang makapag-share, makapagbukas ng Bible sa kanila. Kasi sila lang po mismo yung mauuhaw sa salita ng Panginoon. Pag ma-realize mo yung binabible study yan, hindi naman binabible study yan. Yung binisita po namin kay sina Lemon, pagkadating namin ng Sunday, bago kami umalis ako, pag-pray, sila lang mismo. Yung nagsasabi sa Tita Nino mismo, bago kayo umalis, pag-pray din muna kami. So, you can see the contrast of that. And they are growing. Hindi mo kasi pwedeng gawin na, eto na yung gusto mo, dapat ganito. Katulad ng bata, simulang-simula, you need to know how to integrate yung buhay, yung salita ng Panginoon sa buhay. And that's really para sa akin. That's the difficult part. Kasi you need to care about sa buhay nila. Hindi chismis, kundi care. Ano bang struggle niya? Ano bang problema niya? At ayun yung kailangan kong iyaka para maging okay. So ayun ang isa sa mga share that may pakita. Share lang. Dito yung mga best practices. Dito po is yung heart talaga. Sa pag-disciple natin sa ating mga puso talaga ang unang bubuksan natin dito. Katulad ng sinasabi ni Jess na hindi tayo lagi yung magaling sa body. Kasi yung mga dinidisciple natin, wala pa talaga silang kaalam-alam sa mga Biblia. So, hindi natin pwedeng ipwersa yung sarili natin na eto na
tayo yung laging pakita. Kumbaga, andun yung pangalawa yung listening ear natin na dapat silang pakinggan natin. Hindi tayo yung dapat na magsalita, kundi dapat matutunan natin na sila dapat ang magsalita at nandun tayo makikinig. So, masabi ko, pahinga lang po ako kasi may dinidesisyon po akong dalawa na yun nga sa tulong ng Panginoon nag-grow na yung dinidesisyon ko na talagang pag kayo nagpa-Bible study kami, hindi lang ako yung salita nito po. Kumbaga, meron kami yung ballpen at notebook na sabi ko, answer na ito, lahat tayo ay teacher dito, hindi lamang ako ang teacher, kundi lahat tayo, walang teacher dito, walang magaling, walang kumbaga. Tapos yun, pagka naisulat na yung bawat question na ginawa ko, is mag-sharing na kami. Sabi ko, hindi po pwedeng mali yung sasabihin natin, yung po pakaingatan natin na, mali yung sinabi mo. Kasi sa pag-disciple natin, lahat tayo tama. Walang mali, walang tama. Kaya, tapos, minsan, kahit na pinaka-ready ang ituturo, minsan yun nga sabi ni Jester, yung time na yun, minsan may problema. May problema sila, may share. So, ano ka muna dun sa, sa tinuturo mo. Kumbaga, pakinggan natin muna sila, tapos kung ano yung naisishare natin bilang So, para yun nga po, lagi natin alalahanin na ang puso sa pag-disciple natin, ang puso natin ang lagi natin ibubukas dito at pangunawa sa bawat isa. Ako naman, sobrang grateful and thankful sa Lord. No? Isa sa pinakamasama yung handog sa Panginoon. Yung mga kaluluwa, yung mga katao na nadala mo sa church. So, isang fulfilling yun na yung hindi man lahat, pero mayroon, hindi man dito sa church, sa ibang church man sila, like yung sa Cebu, like yung iba naman, nakita mo yung pag-grow nila at paglapit sa Panginoon. Napaka-fulfilling doon, di ba? Masaya pakinggan, masaya yung mga sinishare nila tungkol sa Panginoon. So, isang kaligayahan ng puso natin, yun nga yung mag-disciple, mag-share yung salita ng Panginoon, lalo na po yung salvation. So, minsan, hindi man po makapag-share tayo, sometimes hindi naman po kasi tayo pwede lang mag-share sa mga kilala o naaabot natin. Minsan, meron tayong nakakasalamuha, di ba? Punta tayo, hayop tayo. Hindi man natin sila naabot araw-araw. Andun yung prayer natin. Andun yung si Lord. Kasi, sometimes kung nakita mo lang sa kalsada, paano yun? Hindi mo kilala. Mamaya sa Cavite siya, tapos na-share mo siya. Tumanggap siya sa Panginoon. So, encourage siya na mag-attend ng church at kung pwede siyang makausap mo through messengers, no? O sa mga marami na ngayon, yung technology, pwede mo makausap, maabot at ma-share mo pa rin habang kahit malayo sila. So, po pwede po yun. Wala naman pong pinipili eh. Kasi yung pag-disciple throughout the world yun. Hindi lang sa neighbors natin. Hindi lang kung saan yung naabot natin. Kung hindi around the world. So, gamitin natin yung mga technology. Kasi kahit sa itong bansa, may mga tao din na nangangailangan ng Word of God. No? Nangangailangan din ng salita ng Panginoon. So, yung ano man ang maisishare natin sa kanila, yun ay tungkol at para sa ating Panginoon. Ako naman po, ang kasi-share ko, tama po no, lahat yun, uniquely, paano din-design ni Lord. So, si Lord naman po talaga nag-orchestrate ng lahat. Ang pinag-usapan nga namin, yung sinabi ni Kuya Jester, sinabi ni Tita Wee, sinabi ni Mama. Lahat po yung mag-coincide
niya makikita yung growth natin as a Christian growing in Christ likeness. So, yun lang po. Let us pray. Lord, maraming salamat po sa time na to. Pinagdala nyo sa mga natutunan namin today. We leave them up to you, Lord God, and maybe impart it in our lives, in our daily lives, Lord God, may we apply it. Salamat din po sa blessings and guidance na pinagkakalog niyo po sa bawat isa. Continue to guide us and bless us throughout this week. Thank you for healing us. Thank you for providing for us. Thank you for blessing us with love and care, O God. Salamat po sa buhay ng bawat isa, every family represented here in our church. Lord, maraming salamat po